Sorry, ma'am. Hindi ikaw ang dapat mag-sorry. Bakit ganyan ang employee niyo? Report mo. Ano ba yun? Bakit Magre-resign. nasa government kayo? Magre-resign na daw. O sige. Naisa na. Apo. Grabe. Grabe. Hello guys! Welcome to today's Topic TV. Isang video ang nag-viral sa social media matapos makita ang isang babaeng fresh graduate na humahagulgol sa labas ng opisina ng Bureau of Internal Revenue sa Novaliches, Quezon City. Ang dahilan, hindi raw dahil sa problema sa dokumento, kundi sa umano'y bastos at mapanlait na asal ng isang empleyado ng BIR. Ang babae ay nakilalang si Nika Cadalin, isang bagong graduate na sabik sana magsimula ng trabaho. Isa lang ang kailangan niya noon, TIN ID, isang simpleng requirement para sa employment. Pero sa halip na tulungan, pangmamaliit at kahihiyan ang kanyang naranasan. Ayon kay Nika, sinubukan muna niyang mag-register online pero hindi gumagana ang system. Kaya nagdesisyon siyang personal na pumunta sa BIR Novaliches branch para maasikaso na ng direkta. Pagdating niya sa opisina, nilapitan niya ang isang empleyado para magtanong tungkol sa proseso. Ngunit ayon kay Nika, sa halip na gabayan siya, tinarayan pa siya. Ang mas masakit pa, in-English siya ng tuloy-tuloy. Sabay mga patutsadang tila minamaliit ang kanyang kakayahan. Sinabihan pa raw siya ng, kung hindi ito gumana, patay ka, kwento ni Nika. Nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin nito, pabalang na sagot ang nakuha niya. Ang tono, ayon sa kanya, ay puno ng sarcasm na para bang gusto siyang ipahiya sa harap ng iba. Hindi na raw niya napigilan ang emosyon. Napaiyak na lang siya sa gilid habang pinapanood ng ilang empleyado. Isa sa mga kasamahan ng lalaking iyon ang lumapit at sinabing, "Pasensya na, ganyan talaga yung kasama ko. Marami na rin ang nagrereklamo." Palitan niyo siya, guys. Hindi siya masaya sa trabaho niya. Obvious. Ang buti na lang ako yun. Paano ko yung ibang tao yung naganyanan? Ito kaya ko ba? Kaya ko ba to? Paano po nanay? Paano bang PWD? Nakailang reports na yun sa kanya. Paano pag ganun? Ganun pala yung ugali niya. Ba't siya dito at doon niya pa talaga siya inassign sa information. Hindi siya effective mag-rely ng information eh. Matapos ang insidente, naglabas si Nika ng video sa TikTok kung saan isinalaysay niya ang buong nangyari. Hindi niya inasahang mag-viral ito, pero sa loob lamang ng ilang araw, umabot sa mahigit 10 million views ang video at daan-daang libong reaksyon ang nakuha. Maraming netizen ang nagpakita ng galit at pagkadismaya, lalo na sa ugaling ipinakita ng empleyado na dapat sana ay tagapaglingkod bayan. Ngunit may ilan ding nagsabi na dapat pakinggan din ang panig ng BIR upang malinawan ang buong kwento. Kinumpirma naman ng Anti-Red Tape Authority na natanggap na nila ang reklamo laban sa nasabing BIR employee. Ayon sa ARTA, dumaan na sa initial evaluation ang complaint ni Nika at hihingan pa ito ng karagdagang dokumento bago tuluyang iimbestigahan. May mga ulat na ang nasabing empleyado ay tinanggal na sa trabaho, pero ayon sa ilang source, nag-resign daw ito bago pa man makasuhan. Ang nangyaring ito ay paalala na sa likod ng bawat mamamayang pumipila sa mga tanggapan ng gobyerno, may mga pangarap, pagod at pag-asa silang dala. Hindi lahat marunong agad sa proseso, pero ang simpleng pag-unawa at mahinahong pakikitungo ay malaking bagay. Dahil minsan, hindi naman papeles o permit ang gusto ng tao, kundi respeto. Ang mga nasa serbisyo publiko ay hindi lamang taga-proseso ng dokumento, sila rin ay salamin ng malasakit ng gobyerno sa mamamayan. At sa panahon ngayon, isang maliit na kabaitan ay maaaring maging dahilan para manumbalik ang tiwala ng tao sa sistema. Isang simpleng paalala sa lahat, ang tunay na profesionalismo ay hindi nasusukat sa posisyon o diploma, kundi sa ugali at respeto sa kapwa. Para sa mga kawani ng gobyerno, ang bawat mamamayan ay may karapatang tratuhin ng may dignidad, malasakit at pagkatao.